Baliwala na lang natin yung mga batas natin. Iginiit ng defense team ni Vice President Sara Duterte na dapat sumunod sa batas ang pag-i-issue ng subpoena at pagkuha ng mga dokumento sa impeachment proceedings. Kaugnay ito ng motion ng prosecution panel na isubpoena ang bank at tax records ng Vice Presidente. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, hindi maaring baliwalain ang mga umiiral na batas dahil ang due process ay proteksyon hindi lamang ng respondent kundi para sa bawat Pilipino. Pagdating naman sa due process, kailangan natin malaman, pwede ba yung mga bagay na sinasubpoena o hindi under our laws? And kung ibabaliwala na lang natin yung mga batas natin, kailangan lang natin mag-issue ng subpoena, then nawawalan ng due process because the respondent has protections under the law. At again, hindi lang po yan sa respondent, it goes for each and every one of us Filipinos. Binigyang diin pa ni Poa na batay sa desisyon ng Korte Suprema, ang due process ay dapat sundin sa bawat yugto ng impeachment proceedings. Ibig sabihin nun, magmula sa pag-file ng impeachment complaint sa House, hanggang dumating ng Committee on Justice, hanggang dumating dito sa paglilitis sa Senado, dapat nire-respeto and na-observe yung due process para naman sa kapakanan ng respondent. Samantala, inatras ng prosecution panel ang ilan sa mga testigo nito para sa Article 4 ng impeachment complaint. Ayon kay Poa, prerogative ng prosecution ang pag-withdraw ng kanilang mga testigo. Aniya, nakatuon na ngayon ang paghahanda ng defense team sa Article 1 ng reklamo. Tinayak din ni Poa na handa ang buong defense team sa pagharap sa lahat ng articles of impeachment at hindi lamang sa Article 1. Lahat naman ng articles, sabi ko nga noon, pagdating sa defense, syempre, hindi natin may iwasan na may mag-anchor for the day, etc., may assigned to do things. Pero lahat kami, we're conditioned and our disposition is that each and every lawyer in the defense team should be able to argue and to cross-examine and to stand for the defense on any given day and for any given witness. Baliwala na lang natin yung mga batas natin. Iginiit ng defense team ni Vice President Sara Duterte na dapat sumunod sa batas ang pag-i-issue ng subpoena at pagkuha ng mga dokumento sa impeachment proceedings. Kaugnay ito ng motion ng prosecution panel na isubpoena ang bank at tax records ng Vice Presidente. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, hindi maaring baliwalain ang mga umiiral na batas dahil ang due process ay proteksyon hindi lamang ng respondent kundi para sa bawat Pilipino. Pagdating naman sa due process, kailangan natin malaman, pwede ba yung mga bagay na sinasubpoena o hindi under our laws? And kung ibabaliwala na lang natin yung mga batas natin, kailangan lang natin mag-issue ng subpoena, then nawawalan ng due process because the respondent has protections under the law. At again, hindi lang po yan sa respondent, it goes for each and every one of us Filipinos. Binigyang diin pa ni Poa na batay sa desisyon ng Korte Suprema, ang due process ay dapat sundin sa bawat yugto ng impeachment proceedings. Ibig sabihin nun, magmula sa pag-file ng impeachment complaint sa House, hanggang dumating ng Committee on Justice, hanggang dumating dito sa paglilitis sa Senado, dapat nire-respeto and na-observe yung due process para naman sa kapakanan ng respondent. Samantala, inatras ng prosecution panel ang ilan sa mga testigo nito para sa Article 4 ng impeachment complaint. Ayon kay Poa, prerogative ng prosecution ang pag-withdraw ng kanilang mga testigo. Aniya, nakatuon na ngayon ang paghahanda ng defense team sa Article 1 ng reklamo. Tinayak din ni Poa na handa ang buong defense team sa pagharap sa lahat ng articles of impeachment at hindi lamang sa Article 1. Lahat naman ng articles, sabi ko nga noon, pagdating sa defense, syempre, hindi natin may iwasan na may mag-anchor for the day, etc., may assigned to do things. Pero lahat kami, we're conditioned and our disposition is that each and every lawyer in the defense team should be able to argue and to cross-examine and to stand for the defense on any given day and for any given witness. Baliwala na lang natin yung mga batas natin. Iginiit ng defense team ni Vice President Sara Duterte na dapat sumunod sa batas ang pag-i-issue ng subpoena
at pagkuha ng mga dokumento sa impeachment proceedings. Kaugnay ito ng motion ng prosecution panel na isabina ang bank at tax records ng Vice Presidente. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, hindi maaring baliwalain ang mga umiiral na batas dahil ang due process ay proteksyon hindi lamang ng respondent kundi para sa bawat Pilipino. Pagdating naman sa due process, kailangan natin malaman, pwede ba yung mga bagay na sinasabina o hindi under our laws? And kung ibabaliwala na lang natin yung mga batas natin, kailangan lang natin mag-issue ng subpoena, then nawawalan ng due process because the respondent has protections under the law. At again, hindi lang po yan sa respondent, it goes for each and every one of us Filipinos. Binigyang diin pa ni Poa na batay sa desisyon ng Korte Suprema, ang due process ay dapat sundin sa bawat yugto ng impeachment proceedings. Ibig sabihin nun, magmula sa pag-file ng impeachment complaint sa House, hanggang dumating ng Committee on Justice, hanggang dumating dito sa paglilitis sa Senado, dapat nire-respeto and na-observe yung due process para naman sa kapakanan ng respondent. Samantala, inatras ng prosecution panel ang ilan sa mga testigo nito para sa Article 4 ng impeachment complaint. Ayon kay Poa, prerogative ng prosecution ang pag-withdraw ng kanilang mga testigo. Aniya, nakatuon na ngayon ang paghahanda ng defense team sa Article 1 ng reklamo. Tinayak din ni Poa na handa ang buong defense team sa pagharap sa lahat ng articles of impeachment at hindi lamang sa Article 1. Lahat naman ng articles, sabi ko nga noon, pagdating sa defense, syempre, hindi natin may iwasan na may mag-anchor for the day, etc., may assigned to do things. Pero lahat kami, we're conditioned and our disposition is that each and every lawyer in the defense team should be able to argue and to cross-examine and to stand for the defense on any given day and for any given witness. Baliwala na lang natin yung mga batas natin. Iginiit ng defense team ni Vice President Sara Duterte na dapat sumunod sa batas ang pag-i-issue ng subpoena at pagkuha ng mga dokumento sa impeachment proceedings. Kaugnay ito ng motion ng prosecution panel na isabina ang bank at tax records ng Vice Presidente. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, hindi maaring baliwalain ang mga umiiral na batas dahil ang due process ay proteksyon hindi lamang ng respondent kundi para sa bawat Pilipino. Pagdating naman sa due process, kailangan natin malaman, pwede ba yung mga bagay na sinasabina o hindi under our laws? And kung ibabaliwala na lang natin yung mga batas natin, kailangan lang natin mag-issue ng subpoena, then nawawalan ng due process because the respondent has protections under the law. At again, hindi lang po yan sa respondent, it goes for each and every one of us Filipinos. Binigyang diin pa ni Poa na batay sa desisyon ng Korte Suprema, ang due process ay dapat sundin sa bawat yugto ng impeachment proceedings. Ibig sabihin nun, magmula sa pag-file ng impeachment complaint sa House, hanggang dumating ng Committee on Justice, hanggang dumating dito sa paglilitis sa Senado, dapat nire-respeto and na-observe yung due process para naman sa kapakanan ng respondent. Samantala, inatras ng prosecution panel ang ilan sa mga testigo nito para sa Article 4 ng impeachment complaint. Ayon kay Poa, prerogative ng prosecution ang pag-withdraw ng kanilang mga testigo. Aniya, nakatuon na ngayon ang paghahanda ng defense team sa Article 1 ng reklamo. Tinayak din ni Poa na handa ang buong defense team sa pagharap sa lahat ng articles of impeachment at hindi lamang sa Article 1. Lahat naman ng articles, sabi ko nga noon, pagdating sa defense, syempre, hindi natin may iwasan na may mag-anchor for the day, etc., may assigned to do things. Pero lahat kami, we're conditioned and our disposition is that each and every lawyer in the defense team should be able to argue and to cross-examine and to stand for the defense on any given day and for any given witness.